We never sin, malinis yung ating standing sa Panginoon, and hindi na tayo mako-condemn kahit kailan. Pinaliwanag yun sa chapter 8. Sa chapter 9, yung plano ng Diyos na kanyang pagliligtas. Chapter 10, yung plano ng Diyos na ang mga Israelita ay maligtas din. And here comes in chapter 12, now, because you are saved, you know all of those things, you are justified. In verse 1 and in verse number 2, one of the conclusion of Apostle Paul is present your body. So, ang doktrina hindi lang dapat nasa ulo, nasa head, kundi dapat may sa puso at may sa gawa. Ye present your bodies a living sacrifice because you are saved, you already bought by the blood of the Lord, just as if you never sinned, you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So, Christian life is not just head knowledge, not just learning or stock knowledge. We need to live it. Kailangan nating isapasamuhay because that is our reasonable service, our whole life. And in verse number 2, be not conformed to this world. Huwag tayong makiayon sa mundo, but be transformed by the renewing of your mind, that you prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Now, all of us, we are all sinners. But it doesn't mean na wala ng standard ang Diyos sa ministry. Minsan masasabi natin, lahat naman tayo makasalanan eh. Yes, but it doesn't mean God doesn't have a standard in the ministry. He has. It says here, good, acceptable, perfect will of God, present your body, holy, acceptable unto God. And in verse number 3 to verse number 8, this is our focus mga kapatid. Ito yung tutuunan natin ng pansin. Nung tayo ay naligtas, tayo ay kasama na sa pamilya ng Diyos, sa katawan ng Panginoon. Kasama na tayo sa isang organisasyon, sa isang samahan, na ang tawag ay Body of Christ, pamilya ng Diyos, katawan ni Kristo. The head is the Lord Jesus Christ. And in the body of Christ, we must be humble. In verse number 3, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Don't think yung unreality tungkol sa sarili mo. Minsan nag-iisip tayo ng mga bagay na hindi realistic. Masyado tayo mapagmataas. But to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith. So as a Christian, pride should not be our lifestyle o ang ating communication or ang ating lakad bilang isang mga Kristiyano. In the body of Christ, pride is foolish when we realize in verse number 4 that God intends us to all have differing abilities. Napansin natin yan kanina sa pinag-aralan natin nung kaninang umaga. Look at verse number 4. For as we have many members in one body, tayo ay isang katawan. Tayo lahat ay katawan, nasa katawan ni Kristo. All members have not the same office. God intends us to all have differing abilities. Pwede magaling ka sa ganito, hindi siya magaling sa ganito. Pero yung magaling siya sa ganito, ikaw naman yung hindi magaling sa ganito. So, as a church, we complement each other. It is, pride is foolishness when we realize na, ay, iba-iba pala ang dealing sa atin ng Panginoon. In our life, in our gifts. And also in verse number 5, so we being many, tayo bilang mga anak ng Diyos, are one body in Christ. Kahit magkaiba-iba tayo, and everyone members are of one another. We are all in this body together. No parts of your body is not essential. All parts of our body is essential. Kahit sabihin ng mga doktor na appendicitis natin ay wala naman daw function. I don't believe that. Meron function yan. So, pinag-aralan namin yan sa Bible School. Walang part na katawan mo na walang function, na hindi nagko-complement or hindi niya sineserve yung isa. Kapag yung tenga, hindi natin pwedeng sabihin, ay, tenga lang yan. Hindi. Nagagamit ito para marinig natin yung mga dangers. Pag may aso, tatakbo tayo. Sasabihin ng
tenga natin, danger. Kailangan alisin mo yun. Yung ilong, yung mga maliliit na yan, part yan ng katawan natin, kinakailangan yan to serve one another. And that analogy, napakaganda. Ibig sabihin, every one of us, bata, matanda, kahit sino sa atin, tayo ay merong function. Ikaw ay essential. Mahalaga ka sa katawan ni Kristo. We are all in this body, in verse number 5. Marami tayo, one body. Hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa ka lang, madumi ka. Ako kamay. Kung hindi ako, kung wala ako, hindi makakakain yung katawan na to. Ay hindi, kung wala ako, hindi ka makalag. No. Lahat tayo, nasa katawan ni Kristo, and we need each other. Now, hindi mo naman pwedeng sabihin that you are indispensable or you are everything in the body of Christ. Yung, kung wala ako, wala na. Mapipilay na ang church. No. Kung aalis ako dyan, wala na. Mapipilay na ang church. You are not everything in the body of Christ, but you are just part in the body of Christ. Or, yung isa naman, I'm worthless. I have nothing to offer in the body of Christ. No. Ikaw ay essential, mahalaga ka. And also, in verse number 5, we really need each other. Everyone members of one another. Kailangan natin ng isa't isa. Diba? Two is better than one. Mas maraming magagawa pag dalawa kayo kaysa sa isa ka lang. Alam niyo yung sa kasal, di ba, meron tayong mga traditions. Yung barya, belo, yung tali, kasi masasakal na, di ba? Sakalin na. Pero may nakita akong magandang tradition, maganda natin i-apply. Mayroong yung pastor, kumuha siya ng 3 tali. Tatlo. A 3-chord, sa Ecclesiastes, cannot be broken. Hindi madaling masira. Ikaw, lalaki, ikaw, babae, tas si Lord. Tapos tinrintas niya. So, habang tinitrintas niya, ito, dapat ang Panginoon ang kasama niyo sa inyong relasyon. So, same. Tayo ay nasa isang katawan. We really need each other. In verse number 6, ito yung focus natin, mga kapatid. Dito tayo magpo-focus. At hindi tayo magtatagal. Kasi, yung application nito, parang yung meeting natin mamaya, yun yung extension ng message natin. Yung very application, the specifics. So, in the body of Christ, have a servant heart in the body. Wala pong boss dito. Amen po? Meron tayong leader, pero in Christianity, there's no such thing as boss. Yung, ganyan to ganyan, no. Ang mundo, ang style ng leadership, boss. Pero si Jesus Christ, tinuruan tayo ng servant leadership. In the body of Christ, have a servant heart. In verse number 6, having then gifts differing according to the grace that is given to us. When you got saved, merong gifts na binigay sa'yo ng Diyos kasi kapart ka ng body of Christ. Whether prophecy, let us prophesy. Teka lang, pastor, prophecy? Ibig sabihin, may propeta pa ngayon. Mga kapatid, ang pagkakagamit po ng word of prophecy sa Bible, or prophet, pag sinabi natin proceed, di ba? Ang prophet, meron 2 trabaho. Una, yung foretelling. F-O-R-E, foretelling. Yun yung sinasabi nila kung anong mangyayari. O may salot. O sasakopin tayo ng Babylon. Foretelling yon. Parang manghuhula. Hinuhulaan nila kung ano yung mangyayari. Pero pag sinabi mo kasing hula sa Pilipino, pwedeng magkatotoo, pwedeng hindi. Diba? Patulad nung to, pasensya na kayo, minsan mahilig ako magsabi ng joke, pero related naman. Okay lang ba? Yung sa Quiapo, yung mga manguhula na raid, hindi nila nahulaan na i-raid sila. Diba? Ano ba yan? Pero related naman, Medyo, pag may pasok lang talaga sa isip, para medyo magising tayo ng konti. Yung panguhula sa Bible, ang ibig sabihin nun, sinasabi nila kung ano yung mangyayari. O magkakaroon ng tagutom sa gantong araw, katulad ng ginawa ni Joseph the Dreamer.
Now, foretelling. Pero yung isa, forthtelling. Forthtelling. Forth, ibig sabihin, you exhort, you preach, you tell people what is their sin. Ito yung prophecy. Ito yung ibig sabihin ng prophet. And much of the prophet in the Old Testament is not foretellers. A lot of them is forthtellers. So when we say prophecy, let us prophesy, let us remind each other na sabi ng Bible, faithful is the wound of the friend. That's one of my favorite verse in the Proverbs. Faithful is the wound of the friends, but the kisses of an enemy is deceitful. Tapat ang sugat ng kaibigan, ngunit ang halik ng kaaway ay madaya. Parang ganito lang yun. Iibahin natin yung sentence. Diba? Anong pipiliin mo? Mapait na katotohanan o matamis na kasinungalingan? Diba? Diba yung kaibigan natin? Minsan may mga sugat tayo na may sugat ko. Ay, hindi ko alam, may sugat pala ako. Ganon. Ang kaibigan daw, dapat sasabihin niya kung anong pagkakamali mo na hindi mo nakikita. Sa understanding self, sa kolehiyo, pag-aaralan nyo, meron tayong 4 windows ng sarili natin. Diba? Sama si mga Teacher Brian. Teacher Brian, una, alam mo, hindi nila alam. Pangalawa, hindi mo alam, pero alam nila. Pangatlo, apat yun eh. Basta yung isa doon, hindi alam ng marami, hindi mo rin alam na ganun ka. Kaya we really need each other to say, oh kapatid, kamusta na? Ano nangyari? Ganto, ganyan. That is a ministry. That is telling what is wrong. Alam mo, kapatid, parang medyo mali ka dun sa ginawa mo. Kasi lang, pag magre-review tayo, mga kapatid, dapat, sabi ni Jesus Christ, speak the truth in love. Maganda yung himas muna, sabay kotong. Alam niyo yun? Himas kotong. Gaganunin mo muna, tsaka mo kotong. Ibig sabihin, Brad, maganda yung kanta nyo kanina. Parang ganito lang. Ganda ng kanta nyo kanina. Yung mga babae, maganda yung range ng boses nila, talagang sakto. Kaso lang yung mga lalaki, kailangan pang improve. Diba? Medyo okay pa yun. Pero pag yung ganito, ang ganda ng mga boses ng mga babae. Yung mga lalaki, wala sa hulog. Parang di nakapagkape ng umaga. Wag naman ganun. Nakaka-offend yun, di ba? Sample lang yung Brad, ha? Huwag yung ma-offend, ha? Sample lang yun. Yung tipong sasabihin natin yung katotohanan ng mainam. Hindi yung dire-diretsahan. Amen po. So, we really need each other. Ito, verse number 7. Napakalawak. Or ministry. Let us wait on our ministering. The idea of ministry here is serving. And when you say serving, napakarami nitong aspeto. We serve each other. Wala sa ating master dito, pero we need to serve each other. Sa Amerika, meron silang tinatawag na pastoral care. Yung mga member, yung mga pastor, once a week, pumupunta sila sa mga home for the aged, ganon. Papakainin nila, paliliguan nila. Tapos, sa ospital, magpe-pray, ganyan. Sa jail, ang tawag nila pastoral care. So, that's good. Saan din, pag may member tayo na nagkasakit, pwedeng pag-pray, puntahan, panalangin, sis, eto, banana, tsaka apple, palakas ka. Ang dami po. How we serve each other, how we serve in the church, in the church building. Maganda yung pinrich ng Bible student last Wednesday sa Chapel Hour. Sabi niya, oo, ang church tayo. Tama, di ba? Ang church yung tao. Tama ba? Amen po? Tayo. Pero, etong church, etong lugar na pinagdadausan natin, pagmamayari ito ng Diyos. Tama po ba? Kung saan tayo nagdadaos ng pananambahan, dapat inaasukasyon din natin. Pinapaganda natin, pinalilinis natin. Hindi yung mukhang mas malinis pa yung di ba? Yung bingguhan, mas malinis pa yung bingguhan sa mall kaysa sa simbahan. So there's a lot of things
And in our meetings, ito po yung pag-uusapan natin. Ang daming ministry. Maybe dun sa list, may mga hindi pa ako nalista na binigay sa ni Lord, pero wala dun sa listahan, you can suggest. Okay? Sa experience ko po, ako po nung ako ay kasi 15 years old, nakakilala ko sa Panginoon. Tapos after noon, 16 years old ako, tumira na ako sa simbahan. Yung simbahan, kung paano siya kinonstruct, kitang-kita ko talaga. Maglay ng foundation, palitada, etc. etc. Pero hindi talaga ako natuto mag-asintada. Natuto lang ako maghalo ng semento, Brad. Pero yun lang, tagapala lang. Tsaka tagabili ng merienda. Pati nga yung pag-talks, ayoko eh. Hindi ko alam bakit. Pero hindi ako bakla ah. Hindi ko lang siya gustong gawin. Yung pagme-mekaniko, meron akong alam konti. Pero ayoko din siyang gawin. Siguro hindi talaga ako para doon. So, same. May mga kahit alam mo pero ayaw mo. Palabag sa kalooban mo. Sabi nga, natutunan ko sa isang men, sabi niya, alam mo Brad, ito yung motor ni Pastor Bong. Lala ko yung motor ni Pastor Bong. Pag nandun siya sa bahay ni Pastor Bong, nililinis niya yung motor. Sabi niya, alam mo kasi si Pastor, hindi niya na maasikaso yung mga gantong bagay. Kaya pag nandito ako, nililinis ko na. So that is serving. Diba? Kung bubuksan natin ang ating mga mata, marami tayong makikita. Another one is, what is the next word? He that teacheth on teaching. Now, may mga tao talagang merong gift sa teaching. Ang goal natin, na tayong lahat may equip upang tayo din ay magturo. Pero, may mga above sa level na yon na talagang pag nagturo, matindi magturo. Ibig sabihin, nakakatch nila yung attention ng tao, napapatawa nila yung tao, na-impart nila ng knowledge yung tao, etc. etc. And that is a gift. Pero hindi ibig sabihin dito na, ay wala akong gift of teaching, hindi ako magsusulwining. Mali po yun. Kasi po, ang pagsusulwining, hindi po yun gift. Command. Ang pagdi-disciple, ang pagtuturo ng one-on-one sa mga bata, hindi mo pwedeng sabihin wala akong gift ng teaching. Hindi po. That is a command. Verse number 8, or he that exhorted on exhortation. Ito po yung encourager. Encourage. Yung, sino ba dito sa atin yung palaging nakangiti? Diba? Gift yun. Si Brian ba laging nakangiti? Si Preacher Raymond laging nakangiti yun eh. Parang nagparitoke, di ba? Parang nakaganon. Pero minsan, naaantok din naman. Pero masayain siyang tao. Yung pagkausap mo, parang walang problema. So, nakaka-encourage. Sa atin din po mga kapatid, magpalakasan tayo. Yung, gawin natin yung aayusin natin yung program, activities, fellowship. Yung, we talk to each other. O sis, kamusta yung week mo? Anong mga struggle mo ngayon? Ang sarap nung, lalo na sa mga nanay, may nakakaintindi sa'yo. May, sa mga men, magsha-sharean tayo, o, yung, Brad, ganito, muntik nga ako mabangga, ganyan, buti nilang, ginabayan ako ng Panginoon. Yung we share each other's burdens. So, diyan magagaling yung ibang mga groups. Dumadami sila, kasi, nakakatch nila yung, nagkakaunawaan sila ng nararanasan. Okay? Ay, hindi lang pala ako yung nakakaranas ng ganito. Nakita nila na merong community na makakaintindi sa kanila. So, that is good po. I-practice po natin. He that giveth, let him do it with simplicity. Or, when we say simplicity here, hindi yung labag sa kalooban. Ganito po yung hinuhulog natin sa offering box, yung binibigay natin para sa ministry, or kang saan man, ang sabi ng Panginoon, dapat po hindi yan sapilitan at walang kondisyon. Talaga ba yan? Pastor, nasa Bible yan? Yes. May iba na hirapan ako mag-tithe siya, mag-offering kasi hindi ko alam kung saan napupunta yung yung
binibigay kong pera. Mga kapatid, it is not your duty to know pa kung saan napupunta yung mga pera. But once na binigay mo sa Panginoon, nagawa mo na yung responsibilidad mo as a child of God. Nagkakaintindihan po tayo mga kapatid, amen? Now, ngayon naman, sa ibang mga church, do yung iba talaga, mga matanong, ano nangyari? Musta yung natin, ganito, ganyan. Kailangan pati yung pagbili ng bunot, nire-report pa sa church. Hindi na po natin yung gagawin dito. O mga kapatid, bumili po kami ng chokha. Diba? So, ang price po ay 5 pesos. Kailangan pa po natin gawin yun, mga kapatid. Hindi pa po, hindi na. Amen? Kasi binigyan na natin sa Panginoon na yun. Responsibilidad na yan ng leadership, how we manage yung salapi, the money, yung pagpapala ng Panginoon sa atin. So, simplicity, generous. He that giveth, let him do it with simplicity. Hindi labag sa loob. Bukal sa kalooban ang pagbibigay. Lagi kong pinapaalala sa mga kapatid, lahat ng pagbibigayan sa simbahan, hindi yan sapilitan. Kunyari, magkaroon tayo dito ng commitment tayo, commitment. Sige, halimbawa, si Sister Gloria, 500 sa ganito, ganyan. For example lang, Kunyari, magsiswimming. Siswimming tayo sa Coco Valley. Coco Valley ba o Comelon? Lagi ako nalililit ko. Coco Valley. Sige, tayo? Ambagan. Or anniversary, ganyan. Magko-commit ka. Hindi dito yung mali yung, sis, hindi ka napagbigay ng commitment mo. Huwag ka muna magsimba ng 1 linggo. Wala pong ganon. No? Dito po sa ating offering, sa sobre po natin, babaguhin po natin yung ating, pag-usapan din po natin, yung sa sobra po natin, babaguhin din po natin ng konti. May mga chachap-chapin lang tayo. And then, ang paglalagay ng pangalan sa offering envelope, it is optional. Hindi dito yung, walang pangalan to, hindi to tatanggapin ni Lord. Hindi po ganon. It is optional. If you want to put your name, it's okay. If you don't want to put your name, it's okay too. It's up to you because giving your money, it's between you and the Lord. Another one, he that ruleth with diligence. How we will rule. So, verse 6, verse number 7, ano yung mga gifts? Verse ministry, napakamalawak. Verse number 8, how we will rule, how we will exhort with exhortation, how we give with simplicity, mga ministry bukal sa loob, how we rule with diligence or with effort. In place, kung tayo ay napagkatiwalaan ng ministry, so dito po sa pagmimitingan po natin, kung nakita nyo po sa Facebook, pinost ko na po to sa Facebook, where does God want you to serve? We need volunteers for this ministry. Yan, ang dami niyan. Napagbigyan nga ng isang ministry, pastor, ito, gusto ko po ito. Ito po, ako po gagawa niyan. Rule with diligence. Talagang trabahuhin mo. Mahirap yung magpipresenta ka, pero hindi naman gagawin. Ang tawag po natin, katulad niyan, ang mga Amerikano, maliit talaga ang tingin sa mga Pilipino. Bakit? Filipino time. Ang feeling kasi nila, ninakawan mo sila ng oras. So, 8 ang usapan, 9 dumating, 11 ang usapan, 1:30 dumating. Ninakawan mo sila ng, kasi oras, time is gold for them eh. Kaya ang mga Koreano, mga first world country, mababa ang tingin sa mga Pinoy. Kasi sa oras, hindi mapagkatiwalaan. Sabi nila, ninakawan mo kami ng oras. And, meron pong katotohanan. He that sheweth mercy with cheerfulness. So, meron pang ibang mga passage na sinasabi mga gifts, sinasabi mga trabaho. That is for what? For edification of the church. To build up each other. To reach our goal. To reach our purpose. What is that?
ma-evangelize, tayong lahat ay maging disciple ni Kristo, lahat tayo ay ma-equip for the glory of the Lord. Now, may mga pagkakataon na you do this ministry, kapag gagawa ka sa Panginoon, you don't need an appreciation. May appreciation o wala, ang Panginoon ang magre-reward sa'yo. Huwag tayo magtatapo na, hindi rin, naghugas ako ng plato, di ako pinasalamatan kanina. Wala po. Sa Panginoon nyo po yan ginawa. Sa secular, sa trabaho nyo, tsaka sa school, ganun talaga. Maka 85, meron ng medal, di ba? Ma-appreciate kasi daw na ano. Ganun eh. Ganun ang mundo eh. Laging gusto may appreciation. Tandaan natin, nung tinanong si Jesus Christ ni Pilato, nasa ng kingdom mo? Sabi ni Jesus Christ, my kingdom is not of this world. And what is the attitude of the kingdom citizen? It is found in Beatitudes, Matthew chapter 5. This is how we live. Very different sa mundo. And we practice ourselves. Someday, ito yung ugali ng isang kingdom citizen. And when we have this ministry, tandaan natin, be faithful. Sa buhay Kristiyano, hindi po patagalan. Patapatan po. Okay. Maging tapat po tayo sa Panginoon. God's measure of success or God's measure of well done is not for you to be great or for you to be well known. God's measure for well done is faithfulness. Ano required sa stewards? It is moreover required for steward for a man to be found faithful, matapat. Kung meron ministry na mapagkatiwala sa atin, maging tapat tayo. And then, if we really love ministry that God has given, we bless the Lord. Lord, we thank you. Alam mo yun, pag nanonood ka ng mga drama, sa mga nanonood ng drama, say hello. Hello. Di ba? Ang dami nanonood ng drama eh. Lalo na mga ancient drama, mga kings, kingdoms, ang setting. Anong napapansin nyo? Halimbawa, ito yung buong kingdom, ito yung nasasakupan ng kingdom, pero yung palasyo, ito lang. Mapapansin mo, hindi lahat ng part ng kingdom nasa loob ng wall ng palasyo. Yung iba nasa labas. Tapos, yung mga tao na kasama yung hari, yung mga common people na nanirahan, na nandun malapit sa palasyo, sila ay mas privileged kaysa doon sa mga tao na labas sa gate. Napansin natin yon. Ano, much more, lalo na yung mga taong mismong nasa loob ng palasyo na pinaglilingkuran nila yung hari. Napansin natin yon. Talagang privileged sila. That is just a human king. How much more sa King of Kings and Lord of Lords. Ang pinaglilingkuran natin dito, hindi lang presidente ng Pilipinas, si Lord po. Napakasarap. Sabi ng kanta, siguro kanta, sino ba nagsusolo dito na babae? Isa sa mga favorite kong kanta, It's Such a Privilege. Abigail Miller. It's such a privilege. Mali yung tono ko ah. It's such a privilege to know the Lord. It's such a treasure. Nasaan na doon? To have His holy word. It's easy to lose. It's easy to lose. Parang, that's the best part eh. Parang, yung paglagi para kay Lord, ministry, for Him, to Him, nalulus natin yung sight. Sabi niya, Lord, nawa, wag mong alisin sa akin yung joy, yung treasure na to, knowing you and serving you. Because that's the best thing in life. Sabi ng isang Puritans, may mga iba nagsiserve para magkaroon ng pangalan. But he said, preach Christ, die, and be forgotten. Mabigat yon. Gawin mo yung ministry, at pag namatay ka na, makakalimutan ka ng tao. Pero ang naalala nila, si Kristo. Let's all stand up and let's pray. Father, we thank you from the book of Romans that you really encourage us. Now we, as one body, we're ministering
exhorting one another, serving each other in one body. We cannot say to the other brothers, ganito lang siya, ito lang yung kaya niya. Or we cannot say to ourselves, I'm everything in the body of Christ. No. Lahat po ay kailangan namin ng isa't isa. That is to reach our goal, to live for your glory, to reach more souls, to make disciples, and mapaglingkuran po kayo in our whole life. Lord, your measure of success is not like the measure of world's success, but faithfulness. Help us, Lord, to be faithful sa mga ministry po na pinagkatiwala niyo sa amin. Brother and sister in Christ, let's pray again and let's have a private moment with the Lord. Yung ministry na meron ka ngayon, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako maging faithful at gawin ko yung best po para sa inyong kapurihan. Let's pray. Once again, Father, we thank you and we pray that you continue to bless Pilgrim Bible Baptist Church at lahat po ng aming kapananampalataya, lahat ng mga Pilgrim family. Gamitin niyo po kami upang mas maraming mga tao makilala sa inyo. At ang focus po namin is to make disciples, to make believer, follower of Jesus Christ. At kami po ay matransform at maging katulad ng Panginoong Kristo. Panginoon, patuloy ko pong panalangin sa mga gagawin po namin. Bless niyo po kami. Mga meetings, mga mapag-usapan, bigyan niyo po kami ng unity. At tulungan niyo din po ang bawat isa, Panginoon. At Ama, dalahin ko po na lahat ng mga kapatid namin na nagbabiyahe ngayong darating na linggo sa pagpasok sa school, sa paghatid sundo, lagi niyo po kami maprotektahan at ilay niyo po kami sa gawa ng jablo, gawa ng masamang kaway. Bakuran niyo po kami ng dugo ng Panginoon Kristo. And also, Lord, mga nagtatrabaho po, mga sa bahay man, sa on-site, bless niyo po sila. And patagal po ng patagal yung mundo, patagal po kami nabubuhay. Parang pahirap po ng pahirap. Taas ng bilihin, kung ano pa man, Panginoon. Pero alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Sapagkat kung ang mga ibon po sa himpapawid, sila po ay hindi nagsasaka kung sila ay nakakain. Mas mahalaga po kami sa mga nilalang na ito sapagkat kami po ay inyong mga anak. Tulungan niyo po kaming palaging magtiwala sa inyo na i-provide ang aming mga pangangailangan sa week na to. At nawa po, sa aming pong meeting, patuloy niyo pong i-bless. Thank you, Father, and all things you ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, kantahin po natin ang ating doxology. Praise God. Let's sing, ready, sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Amen. Sa mga sasama po sa meeting, ang pwesto po natin, yung table, dito lang sa gitna pa ganon. Tapos, pa ganon, paikot yung upuan. Sige, mag-meeting tayo 1 hour on, 1 hour and 20 minutes, 1 hour and a half. Sa mga gustong matulog habang nagmi-meeting, pwede din, basta nakikinig. Ganon lang. Sige po, God bless us all po. Mami, umiyak.